The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For he has looked upon his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his descendant forever." Mary remained with Elizabeth about 3 months and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated for the homily. We continue to meditate on our Catholic identity, and we know the structure sang aton nga pagkakatoliko. Tatlo ka levels ang aton nga mga derechos kag mga obligasyones. Natawag naton may mga derecho kita bilang tao. First level, common sa tanan nga tao, basta tao may common nga mga derechos. Hara na, gin-declare na sang UN. Isa sa mga derechos, right to life, and right to sustenance, and right to education. That's the fundamental human rights, among others. So, regardless, kung diin ka nga parte sang kalibutan, kag sang universe, bisan sa bulan ka o sa dalom ka sang dagat o sa kahawaan ka, wala nagadula ini nga diretsyo. Wala sing tawo nga makabiolate sinang diretsyo. Kay fundamental human rights ina. Bisan anong kolor mo, black ka man, white man, brown, may diretsyo ang tao, bilang tao. So una na nga circle, Muslim ka, Katoliko ka, basta tao, may diretsyo attributed sa sinang tao. That's why bisin diyan ka makadto, Africa ka man, Amerika ka man, hindi ka pwede mapatay, kay may diretsyo ka mabuhi. Sa tiyan ka man sang iloy, tigulang ka man, 92 years old ka man, 1 month old ka man, may diretsyo ikaw mabuhi sa sining kalibutan. Of course, may obligasyon ka man bilang tao. Kagang obligasyon mo ni to humanize the world, to make this world humane, hindi animalistic. Survival of the fittest. Kung sino lang may dako nga boses siya madaog, no? Kung sino lang damo among madaog, no? Bisan damo ka, basta naga-violate ka sang human rights. Bisan ara ka sa poder na violate mang human rights, you violate the person. Common ina, Katoliko, Muslim, common, babayi, lalaki, common. Naka-study ka man sa prestigious universities, ordinaryo man ng imo ginistudyohan, common. Ara ka man sa barangay, sa syudad, fundamental human rights. Second level, ang ginatawag naton, pagka-Filipino naton. Ining fundamental rights, human rights, gina-concretize sa pagka-Filipino. In fact, may mga Filipinos nga may diretso bilang Filipino nga wala sang diretso nga ina sa iban nga mga nasyon o iban nga mga rasa o nationals.
So, bilang Filipino, that's the second circle. We have the constitution or family code or kung ano dira nga mga norms naton. Pero sundon mo ina. Halimbawa sa Filipinos, hindi allowed ang divorce kag abortion. Sa iban nga nasyon, allow nilang divorce and abortion. Ti kung dito ka pag gusto ka sa Amerika, pero sa Pilipinas, bilang Filipino, it's a violation. In fact, it's a crime. Ang abortion. Muslim ka man basta Filipino, may diretsyo ikaw. Kung nag-regulate sina, of course, amo ang aton civil authorities. Kung mag-violate ka, pwede ka maakusar, pwede ka mapriso, pwede ka ma-penalize, pwede ma-limit ang imo exercise ang rights bilang Filipinos. Pero we don't stop there. May another level. Pagkakatoliko. Kagining pagkakatoliko, hindi na iya sang gobyerno, kundi iya na sang simbahan. Kay iban hindi katoliko, kag may ilaman nga mga patakaran, protestante, Muslim, Hudiyo, Orthodox. Kag pagkakatoliko, may imo nga identidad, kag may imo nga mga diretsyos. Pwede ka kasulod sa simbahan, kag mga muyo, makabaton sang Santa Komunyon. Pero kung hindi ka katoliko, hindi ka mag-receive sang Santa Komunyon, kay wala ka diretsyo dira. Kung katoliko ikaw, may diretsyo ikaw sa maayong governance ng parokya. Pero kung hindi ka katoliko, wala ka diretsyo magreklamo unless ikaw ang epektado kay nangasawa ka sang katoliko. Pero kung hindi ka katoliko, wala ka diretsyo. May diretsyo ka bilang tao, hindi na ma-violate. Pero pagkakatoliko, no, hindi pag-intrahi ang pagkakatoliko, dili ka hindi ka katoliko. Kaangay nga hindi ako ka-entra dito sa pihak, kung hindi ako katapo nila. That's why, ang gina-emphasize ko ang aton pagkakatoliko, without violating sang aton pagka-Filipinos, rights naton, kag pagkatawo, human person. That's why kinahanglan may Catholic identity kita. Kaya hindi kita Muslim, hindi kita Protestante, hindi man kita atheist, mga tao nga wala gatuo sa Dios. Kundi may aton nga lifestyle, may witnessing kita, may way of life kita bilang Katoliko. Karon, kung wala mo ginapangabuhi ang imo pagkakatoliko, ti ano ka? Filipino ka. Pero ti way mo na pangabuhi. Ti father, doktor ako. Doktor ka pero katoliko. Father, maestro ako. Maestro ka. Filipino ka. Pero katoliko. Ang problema nato, nagadula ang pagkakatoliko. Pagka-Filipino lang nabilin. Kag wala na kita sang Catholic identity. The way we celebrate our birthday. The way we express our love sa isa kag isa. O tanawa, Katoliko, wala ka pakasal. Katoliko ka, sibil ka lang mapakasal. Filipino na yan. O Katoliko mo diin. Bilang si citizen, ti ara ka na sa legal ara ka civil. But you have the rights bilang civil lang. O ay mo pagkakatoliko, spirituality mo. Kaya kung sa civil ka, pwede ka magpakasal sa ibang nga reliyon, dira, sa imo religion. Pero katoliko, sa katoliko. Wala ako naga-impose sa hindi katoliko. Kundi ginahambal ko ini. Kay part ini sa ngaton pagkakatoliko. Karon, in relation sa aton political life, anong aton pagkakatoliko? Ang Katoliko may freedom sa political exercise ang ila right to vote. Kaya ang right to vote, hindi Katoliko, kundi citizen. That's why wala sang Catholic vote,
Wala ginapuwersa ang Katoliko magbuto sang aton ni kandidato, no? Ang ginaobra sang Katoliko, nagabalik siya sa fundamental rights. Kaya nag-guide siya sa tao, human rights. Regardless Katolika ko kung hindi, amo ning himuon mo, pilia ang kandidato, suno sa imo konsyensya, kag makarepresentar sa imo, sa ibabaw, sa imo needs, sa imo concerns, etc. Pero unlike other religion nga naga-impose sang ila vote, ang Katoliko naga-respect sina. Kay ina nga exercise ang rights sa pagka-Filipino, ina hindi na pagka-Katoliko. Naga-guide lang sa Katoliko, moral guidelines. Halimbawa, hindi ka mag-corrupt, hindi ka magbutig, tunan mo ang kamatuuran. Pero hindi niya bilang Katoliko, bilang tao na bisan sino kada kamatuuran ang importante. Hindi ka magbutig, bisan Katoliko, Muslim ka, o ano na, hindi ka magbutig. So nagapanaog ang Katoliko sa fundamental human rights nga guidelines. Kag gina-emphasize siya ina. So wala siya gadala sang iya pagka-Katoliko kundi nagapanaog siya sa fundamental rights. So tanawon naton dira permi ang aton hindi nga nag-entra naman ang Katoliko sa politika, no? This is not politics. This is fundamental human rights. Right to life, right to vote is fundamental human right. Regardless kung Katoliko ka hindi. That's why may distinction. O tanawan nyo sa akon. Tawo ako. May right ako bilang tawo. Pero ginbunyagan ako. May right ako nga wala dito sa wala na bunyagan. Pero ang bunyag ko Katoliko, may right ako sa Katoliko nga sabihan hindi ito mabutang. Na nag-aamo kita sina. Pero common ang aton fundamental human rights. That's why kung i-violate gani ang right to life, kung fundamental human rights, hindi na iya sang Katoliko, aton na tanan regardless ng imo religion. Hindi nga ara na naman simbahan, nag-intra na naman, no? Vocal lang ang simbahan, kag defender, kay siya ang strong institution to demand nga respetuhon ang human rights. Bisan sino nga ahensya, bisan sino, bisan non-government associations, basta violation of human rights, may right sila. Because it's fundamental. That's why amo nang ginahimo naton. Pero ang mga Katoliko may duty mag-respect sa authority and legitimate authority nga nagasunod sa higher norms sa ila. Balan yung mga otoridad, may hierarchy ina. Ako diri sa parokya. Pero respetuhon ko iya sa obispo, kaya nasulod ako sa diocese. Ako iya sa parokya. Pero ang parokya, hindi separate sa diocese. Ang norms ng obispo, implementar ko di. Pero I cannot violate or go against the norms ng obispo. Kagang obispo, hindi makago against sa norms ng Pope. Pero ang Pope, hindi ka go against sa norm ni Christ. Anong norm ni Christ? Thou shall not kill. Tapos ang Pope, masiling kill. Wala siya ascendancy, wala siya authority to make laws against higher laws. Bisan diri sa aton, barangay, syudad, national level, o probinsya, national level. Hindi ka go against sa sulod inatanan, constitution, kung ano dira. Hindi ka pagusto bilang otoridad. Kay ginalimit ikaw sang rights and duties of higher authorities. Of course, ang pinaka-highest authority, Diyos. That's why ang tao, hindi makago against sa iya sang Diyos. Bisan ano ka, bisan ordinaryo ka nga tao, ara ka sa posisyon, presidente ka, pope ka, bishop ka, you cannot go against the commandments of God. Kaya ang 10 Commandments, hindi lang na para sa Katoliko, it's a fundamental right. Tawo na. Das naming thou shall not kill, ang mga Katoliko, hindi magpatay, tapos ibanto ga pamatay, no? Para na sa tanan, thou shall not steal.
Hindi ka pangawat Katoliko, tapos ibantoy, allow mo mangawat. No, it's a fundamental duty. That's why ang Ten Commandments, hindi niya pagkakatoliko, it's an expression of fundamental rights. O galing gin-articulate lang sa UN sa another form. Ang UN, pila ka rights, ang lista nila, Bill of Rights. Pero ang Katoliko, 10. Kagdira kita, will not go against it. That's why ang aton mga norms, mga based na iya sa Ten Commandments. Kagara sa Ten Commandments, honor your father and your mother. Pero gin-extend din na sa tanan ng authorities of your life. That's why ang Katoliko, wala gina-command nga itapol ang government, kundi i-honor. Kay mga leaders naton i-pray naton. Ara da sa Bible, pray for your authorities. Proteksyonan sila. Wala gid ya naghandom ang Katoliko nga gub-on ang gobyerno. In fact, ang Katoliko may grow, may thrive anywhere as long nga moral and legitimate ang pagpadalagan. So Father, ano nga forms ang government iya sang Katoliko? Any form. As long nga ang nagapungko dira good. Kung king man siya, monarchy, kag siyang nagadesisyon sa tanan, as long as he is a good king. Wala gini problema sa Katoliko. Pero kung bad king siya ya, tamo na ang problema mo. Democracy, Father, as long nga eksakto nga proseso sang democracy. Pero kung bad nga democratism, no? Meaning to say, ang standard iya sang Katoliko sa gobyerno, good governance, regardless kung anong formaya, aristocracy, kung ano dira. Basta good persons ang nagapulungko dira. Kaya ang gobyerno, bisan nami na siya iya nga formaya, kung bad ang nagapungko dira, bad na. Ang hari, kumparar mo good king and bad king, monarchy, siyang nag-decide tanan, pero kung good king tanawabala, ano kahapos, kay good king siya. So it's not a question of form of government, it's the question of the goodness of the heart sang mga nagapulungko. And Catholic can thrive anywhere bastang iya desire is bisan anong style sang governance sang pamilya o city or probinsya o ano, basta good governance nga nagarespeto sa fundamental rights sang tao kag sang pagkakatoliko o iban nga relihiyon. So amo na aton panindugan, sa Katoliko wala gadikta sang kandidato ninyo kundi nagabalik sa inyo konsensya because it's a fundamental human right and right of citizens and therefore wala ga intra-Katoliko. Ti Father, anong gaintrahan sang Katoliko? Simba. That's why kung magstrikto ang pari sa simbahan, sa pagkakatoliko na hindi ka nga may fundamental human rights ko diri, no? Hindi man na ma-violate fundamental rights mo, pero it must be regulated, the exercise of it. Hindi nga pag gusto ka lang imo diriya kung ano himuon mo, kaya it's common prayer. Pag gusto ka sa kwarto mo, mag-ano ka daya, magsinggit ka da, mag-ano. Pero sa simbahan Katoliko, kag public worship, you should behave. Naga-cellphone ka imo da, tapos iba nagasimba. Di ano nga klase na, kung gusto mag-cellphone, hindi ka magsimba, kadto ka tuya sa layo. Pero don't disturb those who want to worship God. Ang iba niya gusto mag-worship sa Diyos, galagaw-lagaw kay imuda. That's unfair. This is public, official act. Wala gina-violate ang imo right, ikaw ang nag-violate sang right namon. That's why, mga kabataan, da sagwa, focus. Kita ko daga siliga mga cellphone. Di ko yan maghambal sa inyo kung di ka mo Katoliko. Kung Muslim ka mo, wala ko right sa inyo maghambal sina. Kay Muslim ka mo. Pero wala mo ko right magsulod diri. Kung magsulod ka diri, I presume nga Katoliko ka. Kag mapaidalom ka sa aton mga regulasyon para nga eksaktong aton worship. Kadlawan kita sang iban. Kay wala kita Catholic identity. Gipinagustuhanay. May exemptions. Nagamasakit, buangit. Di kung buangit ka daay mo, yati exempted ka eh. Pero kung normal ka, sunod ka sa normal naton nga patakaran. Nagamasakit, di ka kaluhod, hindi ka ano, ti okay gamasakit ka, o tigulang ka, exempted ka.
Pero able-bodied ka, tapos may luludhan ka, wala kayong mugaluhod. Ano ka nga klase? Nati pagusto ko yan. Hindi niya pagustuhan na. Pagusto ka, susulod kwarto mo, bahala ka to. Pero kung public celebrations, regulated, tungkol nagapangabuhi kita bilang Katoliko. Unang aton mga identity, of course, lastly, importante ang sa sulod sang heart. Ha? Wala ako nag-judge nga bad ka mo, in other words, kaya ti naga-cellphone ka mo, why kuya? Kundi ang manifestations lang, i-regulate lang, i-moderate lang, i-ano lang. Pero ang importante ang goodness of the heart. Goodness of the heart. That's why, proper time, bugtaw ka mo, tapos diri man ka mo matulog. Hindi nga, tulog na lang ka mo to. Nga matulog ka di mo ya. Bugtaw ka, tapos matulog ka di. Hindi buangit. Nagbugtaw ka agad, tapos diri kayo mo matulog sa simbahan. Balik to ka magtulog. Balan nyo kung mag-obra ka, duha ka bagay, nga hapaw, wala ka sang hinimuan. Tulog ka o masimba ka? Masimba ka. Pag simba mo, nagtulog ka. Di ano na lang to? Kung di nagtulog ka to, di ka na magsimba, kaya way ka nahimuan. Ginusikan mo ang imo tiyempo, nagmata ka, nga wala ka man kasimba. Kaya nagsimba ka nga, nagatulog ka man lang. Ginusik mo ang duha ka bagay. O, decide na. Kung simba, simba. Kung tulog, tulog. Tulog temprano para kasimba pagkaaga. Naadaw mo ng puntok. Pero amo na perme, amo nang pagkakatoliko, do gina take for granted, kaginaano, no? Duty naton bilang Katoliko. Of course, mangayo kita sang strength sang Holy Spirit. So I guess, mga pamatanon dira, kag may mga ano, butang anay ang cellphone, ano nay dira, hindi pagkuhaan, hindi pagkawata ang tiyempo sang Dios. Mambal ang Dios, may bagyo gari, sige panawag mo sa akon, di man ko mamati sa imo ma-cellphone man ko di. Nga kung ikaw manawag, gusto mo pamatian ko ikaw. Pero kung ako nagambal simba, why ka man ka pamati? Hindi niya fair. Of course, ginambal ko lang na, depende niya sa Diyos, why ko kabalo ko na, no? May mercy man ng Diyos. Pero justice, matanaw naton. Nga kung ikaw mangayo, gusto mo ubos-ubos pangayoon mo. Pero kung ang Diyos maghambal, simba ka, bisan isa lang ka oras, 2 ka oras, hindi mo mahatag. Tapos kung mangayo ka, ubuson mo tanan, ng gusto mo tanan nga grasya, nga hindi ka manggani kahatag, due worship sa Dios. So amo nang aton attitude. Nahatag tang due worship mo nang Katoliko. So may ara kita sa politika, may ara kita sa pamilya, may ara kita sa simbahan, may ara kita sa Dios. Wala sang perfect. Pero lain iya ang nagatinguha sang sa wala gatinguha. Kagang tuntuod nga Katoliko nagatinguha, kaya ang pagkakatoliko hindi hapus. Isa ina kapag pasan sang krus, parang mangin maayo ikaw nga tao. Wala ako gapangakig, nagaguide ako, gakomentar ako, gakriticize, hindi magpakahuya sa inyo. Kundi mag-remind kay gusto ko bilang pari, ang kaayuhan ninyo. Nga hindi nyo mausik ang inyo tiyempo diri sa simbahan. Ang pagpauli ninyo, puno ang inyo tagipusoon sang grasya. Kaya tinag-focus ka mo. Kaya puno gani ka mo sang grasya, connected ka mo sa Dios. Ga-flow man ang iban nga mga grasya sa inyo kabuhi. So, batunain ang grasya. Pero get ready, be prepared also para mabaton mo. Focus sa prayer. Kita ko diri sa sulod ang iban, di ko to makita sa gwa. Fervent ang ila prayer. Gaamo na Di ako gusto mag-alamo ka muna tanan, pero kita mo. Sincero. May ginapangayo sa Diyos, nag-worship sa Diyos. And that is our Catholic identity. Amen.